Magandang araw po. Ako po si Dr. Jose Cruz. Mayroon na po akong ilang dekada ng karanasan bilang doktor na dalubhasa sa pangangalaga ng ating mga nakatatanda geriatric care at personal ko pong nasaksihan kung ano ang mga tunay na nag-aambag sa isang masigla at makabuluhang buhay sa pagtanda. Isang malaking karangalan po para sa akin na maibahagi sa inyo ang ilang mahahalagang kaalaman ngayon. Naitanong nyo na po ba sa inyong sarili kung bakit ang ilang kalalakihan na nasa edad 70s o 80s ay nananatiling malusog, matalas ang isip at puno ng sigla habang ang iba naman ay tila mas mabilis manghina? Swerte lang po ba ito sa genetics? O meron ba tayong isang mahalagang bagay na madalas nating nakakaligtaan? Isipin niyo po, may isang simpleng paraan, hindi nangangailangan ng gamot o reseta, na makatutulong sa inyong mapanatiling malinaw ang isip, malakas ang puso, at maaaring makapagdagdag pa ng taon sa inyong buhay. Nakakagulat po, ito ay isang aspeto na madalas napapabayaan ng karamihan sa mga kalalakihan. Ang katotohanan po, ang pagpapabaya sa kalusugang sexual ay maaaring aktuwal na magpabilis ng proseso ng pagtanda na hahantong sa pagkawala ng lakas tibay ng katawan at pangkalahatang sigla. Ngayon, aalamin natin ang isa sa pinakamahalagang sikreto para sa mga kalalakihang lampas edad 70 para mapanatili ang kanilang pinakamainam na kalusugan. Maaaring magulat po kayo, pero samahan niyo ako. Gugustuhin ninyong marinig ang katotohanang suportado ng siyensya kung paano ninyo epektibong mapapahaba ang inyong buhay. Bakit mas mabilis tumatanda ang ilang tao kaysa sa iba? Tumingin lang po kayo sa paligid at makikita ninyo ang kapansin-pansing pagkakaiba sa kung paano tumatanda ang mga tao. Ang ilang kalalakihan na nasa edad 70s at 80s ay aktibo pa rin, pisikal, alerto ang isip at tunay na nag-e-enjoy sa buhay. Ang iba naman ay nahihirapan dahil sa panghihina, panlalabo ng isip at kawalan ng gana. Ang pagkakaibang ito ay hindi lang po tungkol sa genes. Ang mga pinipili natin sa ating pamumuhay, lalo na pagdating sa ating kalusugang sexual, ay may malaking papel sa kung gaano tayo kahusay tatanda. Isang mahalagang salik na madalas hindi napapansin sa mga kalalakihang lampas edad 50 na nag-aambag sa maagang pagtanda ay ang pagbaba ng sexual na aktibidad. Kasama na po rito ang sariling pagpapaligaya. Maraming kalalakihan ang basta na lang iniisip na ang pagtanda ay natural na nangangahulugang pagkawala ng interes sa pakikipagtalik o kakayahang sexual. Pero iba po ang sinasabi ng pananaliksik. Bagamat maaaring magbago ang paraan natin ng pagpapahayag ng sexualidad, ang pangunahing pangangailangan ng tao para sa kasiyahan, koneksyon at pisikal na haplos ay nananatili. Sa kasamaang palad, dahil sa pagkailang sa lipunan, mga alalahanin sa kalusugan o maling paniniwala, maraming nakatatandang kalalakihan ang unti-unting umiiwas sa pagpapahayag ng kanilang sexualidad. Ang pag-iwas na ito ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na negatibong epekto sa kalusugan. Kapag ang isang lalaki ay huminto sa pakikipagtalik, ang kanyang katawan ay dumaranas ng mga pagbabago na maaaring magpabilis ng pagtanda. Ang kakulangan sa sexual na estimulasyon
ay maaaring humantong sa mas mababang antas ng testosterone na nagpapahina ng mga kalamnan, nagbabawas ng densidad ng buto at nagpapabagal ng metabolismo. Dagdag pa rito, ang nabawasang sexual na aktibidad ay nakakaapekto sa daloy ng dugo na nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso. Ang hindi magandang sirkulasyon, lalo na sa ari, ay maaari ring mag-ambag sa hirap sa pagtigas ng ari erectile dysfunction na lalong nagiging dahilan para hindi manatiling sexual na aktibo ang mga kalalakihan. Ang epekto sa utak ay kasing halaga rin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang sexual na aktibidad ay nakakatulong maglabas ng mga kemikal sa utak tulad ng oxytocin at dopamine na mahalaga para sa kalusugan ng utak. Ang mga kalalakihang nananatiling sexual na aktibo sa kanilang pagtanda ay karaniwang may mas mahusay na memorya at mas mababang panganib sa mga kondisyon tulad ng Alzheimer's. Sa kabaligtaran, ang mga sumusuko ng maaga sa sexual na aktibidad ay madalas humaharap sa mas maraming stress, depresyon at nabawasang pakiramdam ng pagkakakilanlan at layunin sa buhay. Sa halip na tingnan ang paghina ng sexual na aktibidad bilang hindi maiiwasan, mahalagang makita ito bilang isang bagay na maaari ninyong maimpluwensyahan. Sa pamamagitan ng pananatiling sexual na aktibo, sa piling man ng kapareha o sa pamamagitan ng sariling pagpapaligaya, aktibong magagawa ng mga kalalakihan na pabagalin ang pagtanda, panatilihin ang kanilang pisikal na lakas at mapanatili ang linaw ng isip. Ang pinakamahalagang aral po rito ay hindi lang para sa kasiyahan ang sexualidad. Ito ay isang fundamental na bahagi ng pangkalahatang kalusugan at mahabang buhay. Ang mga kamangha-manghang benepisyo ng sexual na aktibidad para sa mga nakatatanda. Ang sexual na aktibidad kasama na ang pagiging malapit sa kapareha at ang sariling pagpapaligaya ay nag-aalok ng napakaraming benepisyo sa kalusugan, lalo na sa mga kalalakihang lampas edad 55. Bagamat karaniwang inaakala na ang sexualidad ay basta na lang nawawala habang nagkakaedad, malinaw na ipinapakita ng pananaliksik na ang pagpapanatili ng aktibong buhay sexual ay lubos na nagpapalakas sa pisikal, mental at emosyonal na kagalingan. Ang pag-unawa sa mga benepisyong ito ay makapagbibigay kapangyarihan sa mga nakatatandang kalalakihan na gumawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa kanilang kalusugan at mahabang buhay. Isa sa mga pinakasuportadong benepisyo ng regular na sexual na aktibidad ay ang mas mabuting kalusugan ng puso at mga ugat, cardiovascular health. Ang pakikipagtalik ay nagpapatibok ng puso at nagpapagalaw ng dugo na maaaring magpababa ng panganib sa alta presyon, sakit sa puso at stroke. Isang pag-aaral mula sa University of Finland ang natuklasan na ang mga nakatatandang kalalakihan na nananatiling sexual na aktibo ay may 50% na mas mababang tsansa ng pagkakaroon ng problema sa puso kumpara sa mga hindi aktibo. Ang pisikal na gawain na kasama rito ay nagsisilbi ring banayad na ehersisyong aerobiko na nagsusulong ng mas malusog na puso at pangkalahatang fitness. Isa pang malaking benepisyo ay ang pagpapanatili ng ating
kakayahang mag-isip, cognitive preservation. Ang sexual na aktibidad ay nagtitrigger ng paglabas ng mga neurohormone tulad ng oxytocin, dopamine at serotonin na tumutulong mapanatili ang paggana ng utak at magpababa ng stress. Iminumungkahi ng pananaliksik mula sa University of California na ang regular na sexual na aktibidad ay nagpapalakas ng neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na bumuo at magpatibay ng mga koneksyon. Ang epektong ito ay naiugnay sa mas mahusay na memorya at nabawasang panganib ng mga sakit na neurodegenerative tulad ng Alzheimer's. Ang mga kalalakihang nagpapatuloy na maging sexual na aktibo sa kanilang mga huling taon ay madalas nagpapakita ng mas matalas na pag-iisip at linaw ng isipan. Mahalaga rin ang kalusugang sexual para sa regulasyon ng hormone. Ang testosterone na mahalaga para sa kalusugan ng lalaki ay natural na bumababa habang nagkakaedad. Gayunpaman, ang sexual na aktibidad ay makakatulong na mapanatili ang produksyon ng testosterone kaya't napapanatili ang mas ng kalamnan, densidad ng buto at antas ng enerhiya. Ang matatag na antas ng testosterone ay maaari ring magpababa ng panganib ng osteoporosis at kahinaan sa mga nakatatandang kalalakihan. Bukod dito, ang regular na paglabas ng semilia ejaculation ay naiugnay sa mas mababang panganib ng kanser sa prostate. Isang pag-aaral sa Journal of Sexual Medicine ang nag-ulat na ang mga lalaking naglalabas ng semilya nang hindi bababa sa 21 beses bawat buwan ay may mas mababang tsansa na magkaroon ng kanser sa prostate, posibleng dahil sa pag-alis ng mga toxin at pagbawas ng pamamaga. Higit pa sa mga pisikal na bentahe, ang pagpapanatili ng aktibong buhay sexual ay nag-aaruga sa emosyonal na kagalingan. Binabawasan nito ang stress, nagsusulong ng mas mahimbing na tulog at nagpapataas ng tiwala sa sarili. Maraming nakatatandang kalalakihan ang nakakaramdam na mas konektado sila sa kanilang katawan at mas positibo sa buhay kapag nagpapatuloy sila sa pagpapahayag ng kanilang seksualidad. Sa halip na tingnan ang seksualidad bilang isang bagay na para lamang sa kabataan, dapat itong yakapin bilang isang mahalagang bahagi ng panghabambuhay na kalusugan. Ang pagbibigay prioridad sa kalusugang sexual ay maaaring humantong sa isang mas mahaba, mas malusog, at mas kasiyasiyang buhay. Mga karaniwang pagkakamali ng mga nakatatandang lalaki kapag sumusuko sa sexual na aktibidad. Habang tumatanda ang mga kalalakihan, marami ang nagsisimulang umiwas sa sexual na aktibidad. Madalas iniisip na ito'y natural at hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Gayunpaman, ang pag-iwas na ito ay karaniwang hindi dulot ng biolohikal na pangangailangan, kundi ng mga mito, pagkondisyon ng lipunan, at simpleng hindi pagkaalam sa mga benepisyo ng pananatiling malusog ang seksualidad. Ilang karaniwang pagkakamali ang humahantong sa maagang pagtalikod sa pagpapahayag ng seksualidad na sa huli ay nagpapabilis ng pisikal na paghina at nagpapababa ng pangkalahatang kalidad ng buhay. Isang laganap na pagkakamali ang paniniwalang ang pagnanasang sexual ay automatikong nawawala habang nagkakaedad. Bagamat maaaring baguhin ng mga pagbabago sa hormone, ang tindi ng libido o pagnanasa
Ang pangunahing pangangailangan para sa pisikal na kasiyahan at koneksyon ay nagpapatuloy sa buong buhay. Ipinapakita ng pananaliksik na bagamat bumababa ang antas ng testosterone sa paglipas ng panahon, ang regular na sexual na aktibidad ay talagang nakakatulong na mapanatili ang produksyon ng hormone at sigla. Ang mga kalalakihang nag-aakala na ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagwawakas ng pagnanasa ay maaaring hindi namamalayang nag-aambag sa kanilang sariling paghina sa pamamagitan ng masyadong maagang pag-iwas. Isa pang madalas na pagkakamali ay ang pagtukoy sa sexual na aktibidad base lamang sa kakayahang tumigas ang ari erectile function. Maraming nakatatandang kalalakihan ang nag-iisip na kung hindi na sila makakuha o makapagpanatili ng tigas ng ari ng kasing dali ng dati, tapos na ang kanilang buhay sexual. Ngunit ang sexualidad ay higit pa sa simpleng pagpasok. Kasama rito ang malawak na saklaw ng pisikal na sensasyon, emosyonal na ugnayan at personal na kasiyahan. Ang pagpapalawak ng kahulugan ng sexual na kasiyahan lampas sa pagtigas ng ari ay nagpapahintulot sa mga kalalakihan na magpatuloy na mag-enjoy sa pagiging malapit sa iba sa iba't ibang paraan na parehong nagdudulot ng kasiyahan. Ang ilang kalalakihan ay nagkakamali ring naniniwala na ang pag-iwas sa pakikipagtalik ay nakakatipid ng enerhiya at nagsusulong ng mahabang buhay. Ang sikon na ang ideyang ito ay nagmumula sa mga makalumang paniwala tungkol sa pag-iipon ng enerhiyang sexual na pinabulaanan na ng siyensya. Sa katotohanan, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na sexual na aktibidad kasama ang sariling pagpapaligaya ay sumusuporta sa kalusugan ng puso, nagpapalakas ng immune system at nagbabawas ng stress. Ang pag-iwas sa pakikipagtalik ay hindi nagpapataas ng enerhiya. Sa halip ito ay nag-aambag sa pagbaba ng mas ng kalamnan, densidad ng buto, at pangkalahatang pisikal na paggana. Isa pang pagkakamali ay ang pakiramdam ng hiya o pagkailang tungkol sa pananatiling sexual na aktibo. Ang mga bawal sa lipunan at mga saloobin ng iba't ibang henerasyon ay madalas nagpaparamdam sa mga nakatatandang kalalakihan na hindi angkop ang pagpapahayag ng sexualidad. Ang panloob na hiyang ito ay maaaring humantong sa emosyonal na pagkabalisa, pag-iwas sa pagiging malapit at maging sa depresyon. Sa halip na magpadala sa mga stigma ng kultura, dapat kilalanin ng mga kalalakihan ang kalusugang sexual bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang pangkalahatang kagalingan. Sa halip na tanggapin ang paghina ng sexual na aktibidad bilang hindi maiiwasan, dapat aktibong labanan ng mga nakatatandang kalalakihan ang mga maling akalang ito sa pamamagitan ng pag-unawa na ang pagpapahayag ng sexualidad ay hindi lamang posible kundi talagang kapaki-pakinabang sa pagtanda. Maaari silang gumawa ng mga maagap na hakbang upang mapanatili ang kanilang sigla at pangkalahatang kalidad ng buhay. Mga paraan para maibalik ang kalusugang sexual sa edad pataas. Para sa maraming kalalakihang lampas, edad 55, ang humihinang kakayahang sexual ay parang hindi maiiwasang bunga ng pagtanda. Sa kabutihang palad, ipinapakita ng siyentipikong pananaliksik
at pag-unlad sa medisina na ang kalusugang sexual ay tiyak na mapapanatili at maaari pa ngang maibalik sa tamang pamamaraan. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga tiyak na estratehiya, malalampasan ng mga kalalakihan ang mga pisikal at psikolohikal na hadlang na madalas humahantong sa pagbaba ng sexual na aktibidad. Ang susi po ay ang makipagtulungan sa mga natural na pagbabago ng katawan na inaangkop ang mga pamamaraan upang mapanatili ang kakayahan at kasiyahan. Ang unang hakbang ay ang paglikha ng tamang kapaligiran para sa pagre-relax at estimulasyon. Ang stress at pagkabalisa ay malalaking hadlang sa kakayahang sexual dahil nagtitrigger ito ng paglabas ng cortisol na maaaring makagambala sa testosterone at daloy ng dugo. Ang paglalaan ng oras sa isang tahimik at komportableng lugar ay tumutulong sa mga kalalakihan na mag-focus sa kanilang katawan nang walang pressure o distraksyon. Ang paggamit ng mga pansuportang unan o paghahanap ng mga posisyon na nagbabawas ng bigat sa kasukasuan ay maaari ring gumawa ng malaking pagkakaiba sa ginhawa. Sumunod, magsanay ng malalim na paghinga at paunti-unting pagre-relax ng kalamnan, progressive muscle relaxation. Ang mabagal at kontroladong paghinga ay nagpapataas ng daloy ng oxygen at nagpapagaan ng tensyon sa buong katawan. Maraming kalalakihan ang natutuklasan na ang pagsasama ng mga teknik sa mindfulness o mapagmatyag na kamalayan bago ang sexual na aktibidad ay tumutulong sa kanila na makaranas ng kasiyahan ng walang performance anxiety o kaba sa pagganap. Mahalaga ang pagbabagong ito sa isipan dahil ang stress at paghusga sa sarili ay madalas sumasabotahe sa sexual na tugon. Ang muling pagkonekta sa inyong katawan sa pamamagitan ng haplos na hindi sa ari non-genital touch ay isa pang mabisang pamamaraan. Habang nagkakaedad, ang mga kalalakihan maaaring kailanganin nila ng mas matagal na estimulasyon para magising ang pagnanasa. Ang pagtuklas ng mga sensasyon sa mga bahagi tulad ng panloob na hita, ibabang bahagi ng tiyan, dibdib at leeg ay maaaring gumising sa mga daanan ng kasiyahan. Ang dahan-dahang pamamaraang ito ay pumipigil sa pagkadismaya at nagpapahintulot sa katawan na tumugon ng natural. Ang paggamit ng mga paraan na estimulasyon na angkop sa tumatandang katawan ay maaaring lubos na mapalakas ang kakayahang sexual. Ang mga pampadulas o lubricant, lalo na iyong idinisenyo para sa sensitibong balat, ay nagpapaganda ng ginhawa habang ang mga pampadulas na nagbibigay init, warming lubricants, ay maaaring magpataas ng pagiging sensitibo. Dagdag pa ang pagsubok ng iba't ibang uri ng estimulasyon tulad ng banayad na masahe o paggamit ng mga aparatong nagbi-vibrate vibratory devices ay makakatulong sa mga nahihirapan dahil sa nabawasang pagiging sensitibo ng nerbiyos o mga issue sa kasanayan sa paggalaw. Ang pagiging pare-pareho o consistent ay mahalaga para mapanatili ang kalusugang sexual. Ang pakikibahagi sa sexual na aktibidad o sariling pagpapaligaya 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay tumutulong mapanatili ang mahusay na daloy ng dugo, pinangangalagaan ang kalusugan ng mga tissue para sa pagtigas ng ari at sumusuporta sa antas ng hormone.
Kinukumpirma ng mga pag-aaral na ang regular na estimulasyon ay maaaring magpabagal sa paghina ng kakayahang sexual at mapabuti ang pangkalahatang kagalingan. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga pamamaraang ito, maibabalik ng mga kalalakihan ang tiwala sa kanilang kalusugang sexual. Sa halip na sumuko na lang sa paghina, maaari silang gumawa ng mga maagap na hakbang upang mapanatili ang sigla at kasiyahan hanggang sa kanilang mga huling taon. Mga resulta ng tuloy-tuloy na pagsasagawa, ang mga benepisyo ng pananatiling sexual na aktibo sa pagtanda ay higit pa sa agarang kasiyahan. Ang regular na pagpapahayag ng sexualidad sa piling man ng kapareha o sa pamamagitan ng sariling pagpapaligaya ay may malalim at pangmatagalang epekto sa parehong pisikal at mental na kalusugan. Ang mga positibong pagbabagong ito ay nabubuo sa paglipas ng panahon na may mga kapansin-pansing pagbuti agad, malaking pag-angat sa katamtamang panahon at pangmatagalang proteksyon laban sa paghina na dulot ng edad. Sa maikling panahon, karaniwan sa loob ng unang ilang linggo, ang mga kalalakihang nagsisimulang magsanay ng mapagmatyag na sexual na estimulasyon ay madalas naguulat na mas nakakaramdam sila ng pagre-relax, bawas ang stress, at mas mahimbing ang tulog. Ang paglabas ng endorphins at oxytocin habang may sexual na aktibidad ay nagsusulong ng pakiramdam ng kagalingan at emosyonal na balanse. Dagdag pa ang tumaas na daloy ng dugo ay nagpapabuti sa kalusugan ng tissue sa ari na posibleng humantong sa mas mahusay na pagiging sensitibo at mas malakas na pagnanasa. Kahit na hindi agad magbago ang kakayahang tumigas ang ari, madalas maramdaman ng mga kalalakihan ang panibagong koneksyon sa kanilang katawan na nagbabawas ng pagkadismaya at pagdududa sa sarili. Sa katamtamang panahon, karaniwan sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, mas nagiging kapansin-pansin ang mga malalaking pisikal na benepisyo. Ang regular na sexual na aktibidad ay tumutulong mapanatili ang produksyon ng testosterone na sumusuporta sa mas ng kalamnan, densidad ng buto at antas ng enerhiya. Maraming kalalakihan ang nakakapansin ng bumuting sirkulasyon at posibleng mas malakas at mas maaasahang pagtigas ng ari dahil sa mas mabuting kalusugan ng mga ugat. Lumalabas din ang mga benepisyo sa pag-iisip dahil ang sexual na aktibidad ay nag-i-stimulate ng neuroplasticity na tumutulong mapanatili ang memorya at talas ng isip. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang mga nakatatandang kalalakihang sexual na aktibo ay nagpapakita ng mas mahusay na kakayahan sa paglutas ng problema at mas mababang antas ng depresyon kumpara sa mga umiiwas. Sa pangmatagalang panahon, ang patuloy na pagpapanatili ng sexual na aktibidad sa loob ng 1 taon o higit pa ay nagbibigay ng matibay na mga benepisyo sa kalusugan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga kalalakihang nananatiling sexual na aktibo ay may mas mababang panganib sa mga problema sa prostate kasama na ang kanser sa prostate. Ang kalusugan ng puso at mga ugat ay bumubuti rin. Ang regular na sexual na aktibidad ay naiuugnay sa mas mababang presyon ng dugo at nabawasang panganib sa sakit sa puso. Higit pa rito, ang pagpapanatili ng kalusugang sexual ay nagpapalago ng positibong karanasan
Sa pagtanda, nagpapataas ng tiwala sa sarili at nagpapababa ng panganib ng pag-iisa o social isolation. Sa halip na tingnan ang sexualidad bilang isang bagay na kumukupas habang nagkakaedad, dapat itong makita ng mga kalalakihan bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang pangkalahatang kalusugan. Ang mga positibong epekto ng tuloy-tuloy na sexual na aktibidad ay abot tanaw pa sa labas ng silid-tulugan na nakakaimpluwensya sa haba ng buhay, linaw ng isip at pangkalahatang kalidad ng buhay. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa aspetong ito ng kagalingan, aktibong mapapamahalaan ng mga kalalakihan ang kanilang proseso ng pagtanda na tinitiyak na mananatili silang hindi lamang may kakayahang pisikal, kundi pati na rin kontento sa isip at damdamin sa kanilang mga huling taon. Konklusyon, yakapin ang kalusugang sexual para sa mahabang buhay at sigla. Bilang inyong doktor, nais ko pong bigyang diin ito. Ang pagtanda ay tiyak, ngunit kung paano tayo tatanda ay malaking bahagi na nasa ating kontrol. Nakasalalay po ito ng malaki sa ating mga pinipili sa pamumuhay at isang madalas na nakakaligtaang haligi ay ang kalusugang sexual. Ito po ay napakahalaga para sa mahabang buhay at sigla. Maraming kalalakihan ang nagkakamaling isipin na ang pagnanasang sexual at kakayahan ay tiyak na kumukupas habang nagkakaedad. Gayunpaman, mariing kinukumpirma ng pananaliksik na ang pagpapanatili ng regular na sexual na aktibidad sa piling man ng kapareha o sa pamamagitan ng sariling pagpapaligaya ay nagbibigay ng malaking tulong sa parehong pisikal at mental na kalusugan. Ang tuloy-tuloy na pagpapahayag ng sexualidad ay makakatulong pabagalin ang paghina ng pag-iisip, patatagin ang antas ng testosterone, suportahan ang paggana ng puso, at bawasan pa nga ang panganib ng depresyon at sakit na Alzheimer. Ang paglalayon ng sexual na pakikipag-ugnayan 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay nagpapaganda ng kalusugan ng puso at mga ugat sa pamamagitan ng pagpapabuti ng sirkulasyon na tumutulong din maiwasan ang mga issue tulad ng hirap sa pagtigas ng ari, erectile dysfunction. Bukod dito, ang pagiging malapit na kaakibat nito ay nagtitrigger ng mga hormone tulad ng oxytocin at endorphins na nagpapaginhawa sa stress at nagpapatibay ng katatagan ng emosyon. Sa emosyonal na aspeto, ang kaganapang sexual ay tumutulong labanan ang pakiramdam ng pag-iisa, nagpapatibay ng tiwala sa sarili, at nagpapaganda ng pangkalahatang kasiyahan sa buhay. Hinihikayat ko po ang mga kalalakihan na aktibong iakma ang kanilang mga gawaing sexual kung kinakailangan. Gumamit ng mga teknik sa pagre-relax, maghanap ng angkop na mga pampadulas, at magsanay ng mapagmatyag na estimulasyon. Mahalaga rin pong hamunin ang mga makalumang stigma sa lipunan at maging komportable sa pag-uusap tungkol sa sexualidad. Isipin po ninyo ang pagbibigay halaga sa inyong kalusugang sexual tulad ng pagbibigay halaga ninyo sa dieta, ehersisyo, at kalusugang pangkaisipan. Ito'y isang susing sangkap upang matiyak na hindi lang kayo mabubuhay ng mas matagal, kundi uunlad ng pisikal at emosyonal na magpapayaman sa kalidad ng inyong buhay, higit pa
sa simpleng haba ng buhay. Narito po ang isang simpleng aral sa buhay na natutunan ko sa personal at profesional na karanasan. Huwag po nating isipin na ang anumang pinto ay permanenteng sarado dahil lamang sa edad. Manatili po kayong mausisa, manatiling aktibo, at patuloy na tuklasin kung ano ang nagdudulot sa inyo ng saya at sigla. Ang mga kaalaman pong ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubos at totoo sa inyong sarili. Naway ang mga payong ito ay magsilbing gabay ninyo tungo sa mas malusog at masayang pamumuhay. Salamat po sa inyong pakikinig at naway mamuhay tayong lahat ng may kabuluhan ayon sa ating sariling kagustuhan.